Oh, mga minamahal, eto na nga ba yung sinasabi ko? Alam na alam ko na at amoy na amoy ko nung isang araw pa na itong si Vice President Sara Duterte ay maglalaban bawi after ng kanyang mga sinabing napaka-unethical at napaka-unprofessional. Ngayon mga minamahal, sabi ko sa inyo, nakipagpustahan pa ako sa nakaraang vlog ko. Sabi ko, pustahan tayo. Babawiin niyang statement ni Vice President Sara Duterte kapag nasusukdol na siya. Ganyan, actually mga minamahal, ganun yung gawain nila eh. Kapag naiipit na sila, kapag alam nila na ay hindi to nag-click sa taong bayan, ay hindi nila nagustuhan yung reaksyon mismo ng taong bayan, ang dali lang sa kanilang maglaban bawi. Katulad ng ginawa ni former President Duterte, di ba? Lahat ng mga sinabi niya daw doon sa Senado, according kay sa Congress, according kay Sara Duterte, kung i-rate niya daw po mga minamahal, 12 out of 10. Kasi ang sabi ni Digong, kamusta ba ako doon sa Congress? I-rate mo nga ako. 12 out of 10 daw po mga minamahal. Sa madaling sabi, yung drama ni former President Duterte. Grabe no, talagang halang talaga yung bitukan ng mga animalis na to. Biruin mo, after mong magbanta, sasabihin mo na ay hindi naman yan actionable eh. Sinabi ko lang naman, wala naman ako sinabing gagawin ko yan. Yung parang ganun mga minamahal, may mga something talaga, na-aged something sa kanilang mga brains. Anyway, mga minamahal, ito yung balita. Pakita ko sa inyo. Sara Duterte says, assassination remark versus Marcos, not threat. Hindi daw po yung threat, mga minamahal. Kasi ganito yung kwento, paulit-ulit na nga tayo, no? Si Sara Duterte, ininsist niya na ipatitigi-bum-bum daw siya ni F. Elisa, ni PBBM at ni House Speaker Martin Romualdez. So ngayon yung Malacanang mga minamahal, mas naghigpit po sila ng kanilang mga security. Talagang todo higpit kasi biruin mo, babantaan ka ng vice-presidente na alam naman natin mga minamahal na merong sariling private army. Yang mga yan, di umano. At beside, we all know yung background nila. May Davao Death Squad. Actually, nakakatakot yung kanilang background. The way na i-insist niya ni Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, di ba? Tapos si Arshirto, talagang kahit sinong matatakot. Binantaan ka ba naman ng isang vice-presidente na may di umano'y hinihinalang private army at bukod pa doon yung kanyang ama, literal na talagang mamamatay tao. 'Di ba? Yung kanilang mga approach. So, 'di ba? Sino hindi matatakot doon? So ngayon yung Malacanang naghigpit po ng kanilang security. Talagang daming bantay sa First Lady, sa ating presidente, dito sa ating House Speaker, dito nga po sa napakalawak na imagination na walang basis ng ating vice-presidente. So ngayon, bigla siyang naglaban bawi. To the point na sinabi niya, yung kanyang sinabi, hindi daw po yun breath. Mga minamahal, wala daw po doong breath. Or, anyway, basahin natin. Vice President Sara Duterte said that her remarks about the threatening to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. to First Lady Araneta Marcos and House Speaker Martin Romualdez is a hypothetical scenario where she is killed should not be considered a threat. Kasi ang gusto niyang i-insist mga minamahal, kasi grabe talaga tong drama nila, no? To the point na hinuhook nila yung puso ng mamamayang Pilipino. Pansin niyo yung drama nila, talagang kung i-rate niyo nga naman mga minamahal, 12 out of 10. Medyo magaling yung pagkakalatag ng kanilang mga acting. So ngayon, ang gustong ipalabas si Sara Duterte, sa sinabi niya na, ako ang binantaan, ako yung may narinig, ako yung ipapa-assassinate. Kaya kung mangyari man yung mga bagay na yun, naka-ready na ako, meron na akong hinard para nang sama-sama kami, sa madaling sabi, ganun yung gusto niyang i-insist. Pero hanggat hindi pa naman nangyayari, hindi dapat pwedeng i-consider yun as a threat. Diba? Yan yung
pagdi-disclose ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo mga minamahal, sa ginagawa talaga ni Sara Duterte, the way na i-threat niya, na bigyan niya ng i-threat yung ating Pangulo, First Lady, at si House Speaker Martin Romualdez, I think she ruined her image. At gusto niyang patunayan na talagang DDS or tinatawag na mafia, mga minamahal ng Davao. Parang gina-justify niya yung sarili niya na siya yung isa sa miyembro ng Davao Mafia Syndicate. Kasi meron siyang mga hitman. 'Di ba na pwedeng mag-take over sa mga taong gusto niyang pakitilin kapag nagagalit siya. Yan ba yung gusto niyong maging presidente? Mga minamahal, na kapag naiinis, nagagalit, nagtatantrums, nagwa-war freak na siya, hindi alam kung ano yung pumapasok sa kanyang sentido kumon, abay agad-agad na magtitreat, mag-hire ng gunmen, yun yung gusto niyong maging Vice Presidente. Well, kung sa bagay, sabi nga sa amin ni former Senator Antonio Trillanes, pag makabalik ulit yung mga Duterte sa pwesto, meron daw pong di umano 200 na kongresista ang kanyang ipapatumba. Yan yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes. Anyway, mga minamahal, continue tayo sa kanyang sinabi. Duterte made this statement during a press conference on Saturday, November 23, comparing her assassination threat to a hypothetical pronouncement about exhuming the body of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. and throwing it into the West Philippine Sea. Yun na ngayon nakakatawa, mga minamahal, kasi yung kanyang mga statement na binibitawan, mapapansin nyo na parang grabe na yung hallucination ng ating Vice Presidente. Una na nga po dito yung patay, papatayin mo pa. 'Di ba patay na nga si FEM, itatapon mo pa sa West Philippine Sea. You are a lawyer. Supposedly you know the rules. You know the procedure, you know the codes, the rule of law, the due process. Alam mo yung balaod. Sa madaling sabi, and yet napaka-unethical. Napaka-unprofessional ng kinikilos mo. Kaya nga, hindi na sa akin bago, mga minamahal, kung bakit nag-aalsa-balusa na ngayon yung mga abogado against sa kanya, mga minamahal. Kumbaga yung mga abogado ngayon, gigil na din dito kay Vice President Sara Duterte. To the point na nagsalita na nga, mga minamahal, yung Integrated Bar of the Philippines, yung president ng Integrated Bar of the Philippines, na napaka-irresponsible ng mga statement niya at karapat dapat patawan ng disbarment from legal practices, grounds for disbarment from legal practices, itong si Vice President Sara Duterte. This is not the first time na nag-strike, mga minamahal, itong si VP. First, if you will remember, yung about sa relo, na hindi daw binigay ni PBBM doon sa isang sundalo, gusto niyang pugutan, beheaded ng ulo itong si PBBM. And then ngayon, hindi lang si PBBM yung threat niya. Si FL Lisa, si House Speaker, at itong si unang ginang, si First Lady at si PBBM. Grabe, napakalawak na ng hallucination, ng imagination, imaginary na kaaway ng ating Vice Presidente. You know, mga minamahal, it is just a simple case. Masyado mo lang ini-stress yung sarili mo or inuunahan mo na kunyari maggalit-galitan ka para sundan ka ng taong bayan or just to create scenario na mag-people power sila. Pwedeng ganon. Diba, mga pwedeng ganon. Mag-create ng scenario para mag-people power yung mga kasamahan mo na kunyari, ay galit ka na. You have a 32 million voters. Diba? You have a 32 million voters na gusto mong mag-alsabalusa against sa ating pamahalaan. Di ba? Yan yung gusto ninyo. Kasi una pa lang, meron na kayong hakbang ng maisug. From January up to August. And then may KOJC rally, may Morales, yung pabangag-bangag issue ninyo, may sakit-sakit issue, may Cathy Binag. Ang dami ninyong kinreate na scenario para masira ang reputation at ang imahe ng ating presidente. And yet, hindi nag-succeed yung mga
plano ninyo na i-demolish, i-character assassinate itong ating presidente so that ikaw na mismo ang kumikilos. Low-key nga lang. Medyo low-key itong kinikilos si Sara Duterte. Pero yung meaning nito, we need to fight back sa ating administrasyon. Wake up, people. Ganito na yung nangyayari. Ginamit nila yung scenario ni Zulaika Lopez. Actually, mali din yung ginawa ni Sara Duterte na mag-act as a legal representative ng kanyang chief of staff. Very wrong. Very not mindful, very not demure yung kilos ng ating vice presidente. Well, mga minamahal, napaka childish, napaka-immature ng ganitong klaseng galawan. So, yung boses ni Sara Duterte na pinapakita ngayon mga minamahal is just simply expressing na, oy, people, you need to wake up. This is what really happened to our country. You need to wake up. Ito yung nangyayari sa ating bayan. Ito kailangan nyo na itong tapusin. Kailangan na nating tapusin. Tapos ang gusto niya, siya yung maupo bilang presidente. Alam natin yan. Amoy na natin yan. Diba? Kaya meron silang mga ginagamit na props. Meron silang mga ginagamit na simple lang naman kasi. Sino ba si Mary Grace Piatos? Sino si Cocoy Villamin? Saan napunta yung pera? Na 125 million na 4 na beses kayong nag-withdraw sa land bank at hindi alam kung saan napunta. Simple, sagutin yung issue. Nasamahan mo si Zulaika Lopez dyan sa opisina? Sa detention room? Whole night? Diba? Tapos na-lockdown nga dahil ayaw mong umalis? Nasamahan mo doon sa napakatagal na oras? And then, doon sa Congress, kung saan mas kailangan siya, hindi ka nagpapakita? Anong kabubuhan yan, VP? Alright. Continue tayo. I don't think the volume was low during the Zoom press conference. I said, if I die, that means in the first place, there was a threat against me. Gusto niyang insist na ako yung binigyan ng threat dito, so bakit parang nababaliktad? Kaya nga nagagalit si Sara Duterte. Kasi instead na reflection sa administrasyon na, ay, tinetreat nila ako. Kaya nag-threat back ako. Kumbaga, yung gusto niyang i-insist na magalit yung taong bayan sa administrasyon, ang nangyari, nagalit ang taong bayan sa kanya. Kasi she is a lawyer. In the first place, she know the rule of law, the due process. If may mag-threat man sa kanya, simply pwede naman siyang sue a case against the against the president, the first lady, even dito kay Romualdez. You know the rules. Kasi lawyer ka. Tapos, yung response mo, ay, you hired a gunman, hitman, na magtititegi bum-bum din sa ating presidente, sa first lady at kay speaker, once na ikaw ay mamatay. Kuno. Kasi yan yung sabi mo. Ikaw ay pinapa-assassinate ng administrasyon, pero wala ka namang basis. What is your basis? Para kang merong imaginary na kaaway. I don't know, but ganyan yung pumapasok sa isip ng ating vice-presidente. Alright, continue tayo. Sabi dito, but they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. See? Oh, narinig niya daw yun, mga minamahal, yung chika na yun, na siya daw po ipa-assassinate. So, concerned lang daw po siya sa kanyang buhay. Hindi niyo daw siya nafe-feel. Wala kayong feelings about sa kanya. Concerned lang daw po siya sa kanyang buhay. Tapos ngayon, parang nababaliktad pa daw yung senaryo na kasi bakit galit kayo sa kanya? Bakit galit kayo sa ating vice-presidente? Talking about doing it is not actionable. Yun yung sabi ni Sara Duterte. It can be recalled that Duterte made her assassination remark during a virtual press conference in early hours of November 23. As she criticized the House of Representatives' decision to transfer her chief of staff, lawyer Zulaika Lopez, from the House detention facility to Correctional Institution for Women in Mandaluyong City. Kasi hindi ka umaalis. In the first place, kasalanan mo. Mayroong rules na sinusunod ang Kamara. Mayroong oras for visitors. 'Di ba? Tapos ngayon, ayaw mong umalis, inilipat si Zulaika Lopez dahil kasalanan mo din.
Tapos magagalit ka? Eh, nung nandoon ka nga, hindi ka naman pinilit na magstay doon. Nung pinatayan kayo ng ilaw, dahil meron silang tinatawag na power emerald ba yun? Ano bang tawag doon, mga minamahal? Energy saving policy. Galit na galit ka. Hindi pwede na itrato ka lang forever as a VIP. Nang kahit na sino, anak tayo ng Diyos, pantay-pantay tayo dito. Sino ka? Then porket vice-presidente ka, hindi na mag-ano sa inyo? Gusto mo lagi kang binibebe? Tama ba yon? Well, kung sa bagay, yung isang teacher nga, mga minamahal, na nag-post noon way back at Duterte administration. I know you remember these things, mga minamahal. Merong isang teacher na nag-post, di ba? Remember that. And then, ang post niya is a threat also. Magbibigay siya ng 50 million sa kung sino mang pwedeng makakapatay kay former President Duterte. Galit siya nung pinost niya yon dahil sa pag-shutdown sa ABS-CBN. Yeah? And that post went viral and pinahanap siya. And then nakulong. Threat yun, mga minamahal. On social media lang. Hindi yun yung virtual. Yeah? At nanggaling pa mismo sa isang taong hindi kilala. Hindi natin kilala ang background kung may private army or wala. Pero nung nakita, isa lamang pong teacher. At yung pamilya niya ay mahirap lang din. Diba? Oh. So, sa madaling sabi, mga minamahal, asan ang hustisya dito? Kasi vice-presidente itong si Sara Duterte and she made her statement online. Madami nakakanood. Malinaw, klarado ang sinabi niya. Na nag-hire din siya ng gunman, ng hitman. At hindi niya titigilan, hindi niya pinapatigil na mamatay din si FL, si President at si House Speaker if siya daw po ay mamatay. So, what if nasagasaan? O ulitin ko sa inyo yung scenario, mga minamahal. What if nasagasaan itong si Sara Duterte? So, unang iisipin ng hitman ay kasalanan ni Marcos yan. So, yung hitman niya, hindi titigil to search Marcos and to search, tawag dito, FL Lisa and House Speaker na maganon. See, mga minamahal. In response to Duterte remarks, the Presidential Communication Office said that the Executive Secretary had referred the active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. So yun ang nga sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Because of that certain things, because of her remarks, mas lalong pinaigting yung security ng ating administrasyon, ng ating pamahalaan because of her threat. And we all know their background na meron silang di umano'y hinihinyalang private army and talking about the DDS squad. So, nakakatakot. And lalo pa sinabi niya na hindi ako nagbibiro. I am serious. Lahat matatakot dyan, mga minamahal. Any threat to the life of the president and the first family, regardless of its origin, and especially one made so brazenly in public, is treated with the utmost seriousness. We consider this matter as a national security and shall take all necessary measure to ensure the president's safety. Yan po yung sabi ng Presidential Security Command sa kanilang mga statement. Talagang ginambala pa ni Sara Duterte yung natutulog na lakas ng ating Presidential Security Command. Kung hindi nag-threat si Sara, hindi naman mangyayari yan eh. Tapos ngayon, bigla kang maglalaban bawi. Sasabihin mo, ay hindi yan threat. Walang threat dyan. Tama ba yon? Kapal. In a separate statement on Sunday, November 24, National Security Advisor Eduardo Año said that any threat to the President's security considered threat to national security. Exactly. We shall be closely coordinating with the law enforcement and intelligence agencies to investigate the nature of the threat, the possible perpetrators, and their motives. Tama. We shall do our utmost in defense of our democratic institution and process with which the President represents, sabi yan ni Anyo.
We underscore that the safety of the president is non-partisan issue and we stand united our commitment to upholding the integrity of the office and the democratic institution that govern our nation. See? Tapos, biglang maglalaban bawi si Sara dahil naglabas na ang Presidential Communication Office ng statement regarding sa ginawa niyang remarks at pinagkilos mga minamahal yung natutulog na lakas ng Security Command. Dahil umaksyon na mas tight na ang kanilang ang kanilang sandatahan dahil nga sa seryosong banta ni Sara Duterte, 'di ba, mas pinaigting yung pagbabantay sa ating mahal na ginang, sa ating presidente at kay House Speaker. Bigla niyang sasabihin na this is not a threat. Ako yung tinitreat nila. So, I am concerned about my life. Bigla kang maglalaban bawi o roar. Sinong niloko mo? Mga taong pinanganak kahapon? Ay, ang kapal ng pagmumuka. Sobrang kapal. Alright, mga minamahal. See? Pero sa akin, in my own and humble opinion, that remarks, that statement released by our Vice President Sara Duterte induce and perfectly justify na she is one of the Davao Let's Squad member na nag-hire ng hitman, gunman kapag meron silang kinagagalitang mga personalidad. Parang gina-justify niya lang yung sarili niya na, oh, she's a hitman, she's a Davao model because she hired gunman for that person na he most hated. Sino kayang bumulong na demonyo dito kay Sara Duterte at biglang nagmumura, naggaganyan yung kanyang mga statement? Sino kayang jijimonyo ang bumulong nun? Hindi, tanong ko lang sa inyo mga minamahal. Kasi para sa akin nakikita, it was planned to their script or maybe it was just a drama para mahook nila yung pagiging maawain ng mga Pilipino to gain sympathy. I think yan yung reason. So humahanap lang sila ng pagkakataon to attack the administration. Perfect timing. And I think this is the perfect spot. Kasi pinapasight and contempt yung mga sinungaling niyang staff. At ginamit niya itong pagkakataon na ito na kesyo pumunta doon sa detention room, nag-stayed, napasubo na siya eh. Alangan naman maglaban bawi pa siya, napasubo na siya doon eh. Diba? My goodness, mga minamahal. I cannot endure this anymore. Grabe yung yung twist ng yung kanilang drama, the way they act, talagang mukhang mapapaniwala ka. Kung bibigyan natin ng ratings, 12 out of 10. Magaling yung pagkakadeliver, may napapaniwala. Medyo sarcastic nga lang, tingnan. Pero yung galit-galitan effect, yung dinadaan nila sa emotion, wow! Magaling. I am to stand to speak. Diba? Alright. So, yan po, mga minamahal. Pahingi na lang po ako ng konting likes at share para po dito sa ating maliit na munting channel natin. Maraming salamat mga minamahal sa inyong walang sawang pagtutok ng ating munting channel. So anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat po mga kababayan.